Okay lang? Magtanong ka, Biblia Okay ang lang. sasagot, kapatid. Okay, sige, maganda to. Tanong ko ito. Sabi doon kasi sa talata, walang nakakaalam ng araw at oras ng kanyang pagdating, kundi ang Ama lamang. Tanong ko sa iyo, kapatid, tama ba ito o mali? Categorical sagot. Tama. Alam mo, no, ang sagot nating categorical, tama yon, pero kailangan mo unawain kung ano ang sinasabi ni Kristo Okay. na ang Ama lang ang nakakaalam. Ito ang sagot, no? Biblically explained, no? May biblical explanation kung bakit sinabi ni Kristo na ang Ama lang ang nakakaalam. Hindi yan literal na hindi niya alam. Hindi niya naman nga masasabi na ang Ama lang ang nakakaalam kung hindi niya alam, no? Eh, anong paliwanag ng Biblia? Okay, salamat sa iyong Mute sagot. ka muna Ito next kasi question. Pwede ako Ito, magtanong. salamat sorry, sa iyong sagot. Ito na-mute next kita. question. Pwede Oh, din ito ako next magtanong. question. Sige. Sabi mo tama na Ama lang ang nakakaalam. So ito tanong ko sa iyo. Nung sabihin ba ng Ama yon na siya lang ang nakakaalam at hindi alam ng anak? Nonsense ba ito o may kahulugan ito? At may kabuluhan? Sagot. Ang sagot dyan, may kahulugan at may kabuluhan yon. May paliwanag yon, spiritual. Hindi kasi literal yan na parang ganito lang, hindi ko alam yun Kailan ka ba babalik? Sasabihin, hindi ko pa alam kung kailan ako babalik. No? Ikaw na babalik pero hindi mo pa alam. Hindi ganun ka-literal yon. Ang sinasabi ni Kristo na kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, walang makakaalam kundi ang Ama lamang. Ang biblical meaning nun, authority yon ng Ama. Kaya sabi ni Kristo, no, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Tanong ito. Sabi doon, walang nakakaalam kundi ang Ama lamang. Kahit ang anak hindi alam. Ito tanong ko sa iyo. Tama ba sa tanong ko na to, na ikaw ang nakakaalam pati Ama lang, si Jesus hindi niya alam? Kasi ikaw ang nagpapaliwanag na alam ni Jesus, ibig sabihin, nalalaman mo pati ng Ama. Tama ba ito o mali? Dalawa kayo ng Ama nakakaalam. Ganito ang sagot. Ang tanong mo mali, no? Ang tanong mo mali, na ako ang nakakaalam pati ang Ama. Bakit? Ang sinasagot ko sa iyo, katwiran ng salita ng Diyos. Sinasabi ko, alam yun ni Kristo. At alam din ng Ama, syempre, takda na yun. Takda ng Ama yun. Dapat natin intindihin, mga kapatid, na yung araw at oras, referring yon, no, sa itinakdang paghuhukom. Isang araw na paghuhukom yon. At ang nakatakda doon, itinalaga yung anak. No, nakatalaga yung anak doon sa araw ng paghuhukom kasi yung araw at oras diyan, araw na paghuhukom yan. Authority yan ng Ama na itinakda. Basahin natin Gawa 17. Hindi, sandali lang. Basahin ko muna Gawa 17. Ito ang sabi, 31. Ang sabi dito, basahin natin. Sabi dito, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. So, nakatalaga na yung lalaki. At yung paghukom sa pamamagitan yon ng katwiran. Si Kristo yung katwiran ng Diyos. No? At yung itinakda naman na isang araw at oras na yon, yun po araw, oras ng paghukom yon. Nakatakda na yon. At ang itinalaga na mag-hukom doon yung kanyang anak, yung lalaki, no, na si Kristo. Bro Depender, Kaya nakatakda na, alam na Tanong, tumitiwala ka ba sa iyong sariling kaunawaan? Tama ba ito o mali? Hindi po ako tumitiwala sa sarili ko. Kung hindi ka tumitiwala, bakit ka namin Ang papaniwalaan pag-unawa kung di ka pala natin- tumitiwala? Ito, ang tanong mo, bakit nyo ako dapat paniwalaan? Dahil ang sinasabi ko, ayon Hindi, sa ito, salita pakinggan at mo muna, katwiran Defender, sa Biblia. clarify question.
Tinanong kita, sabi ko, tumitiwala ka ba sa sarili mong unawa? Sagot mo, hindi. Hindi. Anong dahilan Oh, bakit kailangan ka namin paniwalaan kung ikaw mismo hindi tumitiwala sa sarili mong unawa? Yan ang tanong. ito ang sagot. Anong dahilan? Bakit ka Hindi namin kailangan naman. paniwalaan? Ito ang dahilan. Ito ang dahilan. Ang unawa, dapat magtitiwala tayo sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng unawa, ipinapaunawa yon sa salita ng Diyos sa Biblia. At ang Biblia, mayroon siyang sariling unawa, mayroon siyang sariling pagpapaliwanag. Yun ang ginagamit ko. No? Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na sarili kong kaunawaan, nagtitiwala ko sa sarili kong kaunawaan, no? Dapat magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa salita ng Diyos, magtiwala tayo sa paliwanag ng salita ng Diyos sa Biblia. Okay, Doon ang tanong. ating pagtitiwala. Sabi mo ang Biblia may sariling unawa. Tanong ko sa'yo, sino bang may sariling unawa at dapat umunawa, yung tao o yung Biblia? Categorical sagot. Oh, ito ang sagot, ano? Yung Biblia may sariling pagpapaliwanag at unawa. Hindi, no? unawa Doon tinatanong ko. nanggagaling yun. Hindi, ulit, clarify, mali yung sagot mo eh. Sabi mo kanina, may sariling unawa ang Biblia. Tanong ko sa'yo, sino ba ang dapat umunawa? Yung tao ba? O yung Biblia ang uunawa? Tao o Biblia? Categorical sagot. Ang premise mo kasi kasama ang Biblia. Na ang sabi ko, ang Biblia may sariling unawa. So dalawang bagay, dalawang detalye ang sinasabi mo. Sino ang dapat umunawa, no? Ito ang kasulatan, no? Sabi dito sa 2 Pedro 1:20 na malaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Oh, yung kasulatan, no? Malaman mo ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag mo. No, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Udyok pala yon. Okay, hindi ako tutol dyan. Ng salita ng Diyos, Sabi mo kasi, udyok yun bro ng defender, Espiritu Santo. sabi mo kasi, lumabas sa bibig mo, narinig ka ng maraming tao. Huwag kang magsisinungaling. Lumabas sa bibig mo, sabi mo, yung Biblia, may unawa siyang sarili. Kaya tinatanong kita, sino ba ang dapat uunawa? Yung Biblia ba, uunawain niya yung kanyang sarili? O yung tao ang uunawa sa Biblia? Sagot, categorical. Ito nga ang sagot, no? Hindi mo kasi ako pinapatapos. Ang Biblia, mayroon siyang sariling unawa o pagpapaliwanag. Ngayon, ang tao na nagbabasa sa Biblia, dapat siya ang sumunod, siya ang umunawa doon sa ipinapaunawa ng salita ng Diyos. Maa-align ka doon. Dapat naka-align ka. Hindi ka magsasariling paliwanag o sariling unawa. Sa Biblia ka dapat maka-align yung unawa mo. Okay. Yan ang Okay. sagot. Sabi mo kanina, ang Biblia may sariling unawa eh. Ngayon, salita mo ngayon, ang Biblia pala ang magpapaunawa. Magkaiba kasi yung sinabi mo na ang Biblia may sarili siyang unawa sa sinabi mo ng pangalawa na ang Biblia ang magpapaunawa. Ito tanong ko sa'yo, anong sitas ang pinagkuhaan mo na ang Biblia ay may sariling unawa sa kanyang sarili? Ito na, binasa ko na sa iyo. Na malaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Bakit? Mayroon ng paliwanag ang Biblia. Mayroon ng pagpapaunawa ang Biblia. Kaya nga ang salita ipinapaliwanag sa salita rin. Kaya Bro sabi ni Defender, Pablo, huwag ang hinahanap kayong ko, hihigit sa bagay Bro na Defender, nasusulat. Bro Defender, ang hinahanap ko yung sitas. De bro, makinig ka. Yung hinahanap ko yung sitas na ang Biblia meron siyang sariling pangunawa sa kanyang sarili. Kasi ang natutunan ko, Bro Defender, ang tao kasi ang dapat umunawa sa Biblia, sa mga nasusulat. Tama yung binasa mo patungkol sa tao yan eh. Yan. Ang hinahanap ko yung sitas na ang Biblia ay may sariling unawa sa kanyang sarili. Uunawain niya yung kanyang sarili. Asan yung talata nun? Uunawain niya yung kanyang sarili ng Biblia. Sarili niya mismo uunawain niya.
O kaya nga, ito na nga talata maliwanag. O basahin mo sa English yan. Na ang kasulatan, no, hindi nagbuhat yon, didiwa ka lang, ano, gagamit ka lang ng lohika. Itong talata na to, nagpapahiwatig ito, na ang Biblia, hindi yan nagbuhat sa sarili mong pagkaunawa. Kasi nga, ang kasulatan, no, mayroon siyang konteksto, mayroon siyang pagpapaliwanag sa kanyang sarili. Na ito na nga ang sabi, maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat Okay. sa sariling Next question. pagpapaliwanag. Bakit? Ipinaliwanag na kasi yon ng Diyos sa pamamagitan Next ng question. Espiritu. Kaya mayroon siyang sariling pagpapaliwanag. Tanong, Bro Defender, tanong. Kaya ba sinabi ng Biblia sa iyong pangunawa na uunawain ng Biblia yung sarili niya? Kasi meron siyang mga bagay na hindi nauunawaan sa kanyang sarili, kaya kailangan niyang unawain yung sarili niya. Tama ba ito o mali? ka. Ikaw ang mali, no? Mali ka. Kasi ganito, ang Biblia may sariling unawa na ipinapaunawa sa atin. Hindi yung sinasabi mo na ang Biblia uunawa sa kanyang sarili. Ginawa mong tao, ano? Ginawa mong Bro tao Defender, yung ikaw may Biblia. sabi niyan eh. Sabi mo ang Biblia may sariling unawa. Mali yun, mali yun. Mali ka doon, mali ka. Mali Harapan ka. sa amin bro eh. Kaya nga Oh, tinatanong mali ka kita doon. dyan eh. Bakit? Ikaw may Tahimik ka sabi muna, niyan eh, tapos tahimik ka lalagay mo muna. sa bibig ko. Kung bigayan Tahimik ka kayo. muna, hindi Kayo, ganoon. Hindi Bigayan ganoon. kayo.